Sa kabilang dako naman, wala raw kinalaman sa politika ang suspensyon sa gobernadora ng Cebu na si Gwen Garcia. Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Pero patuloy ang pagkwestiyon ng kampo ni Garcia sa kanyang suspensyon. Lalo na't wala raw matibay na ebidensya laban sa gobernadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. November 2010 nang isampa sa DILG ng nooy Vice Governor Gregorio Sanchez Jr. ang administrative complaint laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa reklamo ni Sanchez, sinabi niyang inabuso ni Garcia ang kanyang kapangyarihan bilang gobernador. 7 pag-abuso umano ang inilatag ni Sanchez laban kay Garcia. Kabilang dito ang panghihimasok umano sa appointing authority ng Office of the Vice Governor, pagtapyas ng mahigit sa kalahati sa pondo ng Office of the Vice Governor at hindi pagbibigay ng overtime pay sa mga empleyado ng naturang opisina. Ayon sa DILG, sa ilalim ng batas, may mga bagay na hindi pwedeng panghimasukan ng isang gobernador. The separation of powers and the principle of checks and balances. Kasi the Office of the Governor represents the executive branch of the LGU, while the Office of the Vice Governor represents the legislative branch of the LGU. Hindi dapat pakialaman ng governor or the governor should not encroach upon certain matters. Sa desisyon ng Office of the President sa kaso, sinabing hindi kinontra ni Garcia ang aligasyon na tinapyas niya ang budget ng kanyang bise. Batay sa desisyon, mula 47 million pesos noong 2010, naging 18 million pesos ito noong 2011. Suddenly, without any valid reason or without any legal reason, tinanggal lahat ng mga budgets na ito for political purposes, allegedly because the complainant changed political sides. April 2011, namatay si Vice Governor Sanchez pero ayon sa Malacanang, nananatiling buhay ang kanyang reklamo dahil ang pamahalaan umano ang lumalabas na agrabyado rito. Matapos kunin ang komento ng lahat ng panig, ibinalik ng palasyo sa DILG ang kaso para sa masusing investigasyon. Ayon kay De Los Santos, ang mga abogadong nag-imbestiga ay mga career officers at napwesto sa DILG bago pa man maluklok sa pwesto si Pangulong Aquino. We conducted the normal process naman regarding any case na ifa-file dito, na kapag ka Office of the President ang may jurisdiction, we will endorse it first to the Office of the President. Pero nauna nang itinanggi ng kampo ni Garcia ang mga alegasyon lalo't wala raw matibay na ebidensya laban sa kanya. Hindi rin daw dapat nagsagawa pa ng investigasyon dahil patay na ang complainant na si Sanchez. Marami rin daw lapses sa investigasyon dahil tila hearsay lang daw ang mga sinasabi ng mga sinasabing saksi ng kabilang kampo. There is no finding of illegality here. As a matter of fact, kung basahon ninyo ang desisyon sa opisina sa Presidente, it does not categorically say that Governor Gwen Garcia committed a crime. It simply says she may have committed grave abuse of authority that would lead to the belief or the possibility that she caused damage upon the Vice Governor. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.